ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mahirap aminin ang nararamdaman mo sa isang tao, lalo na kung pakiramdam mo ay hindi kayo bagay at hindi dapat pinagtatagpo. Mahirap ding sabihin sa sarili na tumigil na sa kakaasa, lalo kung alam mong sa puso mo ay siya lang ang nag-iisa. Ikaw kabarangay, kaya mo bang turuan ang puso mong kalimutan siya? Dear Papa Dudut, kung gaya lang sana ng teleseryeng Love Life ko ay baka sa dulo ay happy ending din ang ma-experience ko. Ako nga pala si Buboy, 25 years old at mahirap pero pogi. Anak ako ng isang family driver at naipasa ang trabaho ng tatay ko sa akin. Nang may stroke siya at kailangan ng kahalili sa pagdadrive sa kanyang mga amo. Dito na iikot ang kwento ko. Dahil sa pagiging driver ko ay nakilala ko si Yasi. Kaedad ko lamang siya ang nag-iisang anak ng mga amo ko. Siya ang pinagdadrive ko. Maganda si Yasi at mukhang artista talaga. At unang beses ko siyang nakita ay natulala ako. Para ko nakakita ng leading lady sa teleserye. Madalas siyang nakasuot ng makukulay at maiksing damit na bumabagay naman sa kanya. Matataas ang takong at laging nakasuot ng makeup. Akala mo talaga ay artista na laging nakaredy para sa taping. Panay nga ang tingin ko sa kanya at iniisip ko kung napanood ko na nga ba siya sa TV o di naman kaya ay nakita sa isang magazine. Pero sadyang maganda lang siya, sabi ng mga kasambahay nila, at hindi siya artista. Kung sagad sa kagandahan si Yasi ay sagad din ito sa kasupladahan at pagiging maarte. Alam kong tipikal na ugali na yon ng mga spoiled na mayayaman at tulad ni Yasi. Kaya lang ay nanghihinaing ako sa ganda niya, lalo't almost perfect na siya sa paningin ko. Pero ganoon siguro talaga, Papa Dudut. Hindi ibibigay sa iyo ni Lord ang lahat. Tulad ko, pogi lang ako pero mahirap lang at hindi rin naman ganong katalino. Paraan ito ni Lord para ipakita na pantay-pantay ang tingin niya sa lahat ng kanyang mga anak. Sa unang beses na pinag-drive ko si Yasi, nasampulan ako ng pagiging maarte at mataray niya. Hindi ko yon napaghandaan, lalo't unang beses ko yon na ipinag-drive siya, Papa Dudut. Good morning, Ma'am Yasi. Aha. Saan po tayo ngayon? Sa office muna ni Mommy. Mukhang sad girl si Ma'am Yasi ngayon ah. What? Smile naman po kayo dyan. Para ganahan ako mag-drive. Ngumiwi o ngumiti man ako, wala kang ibang choice kundi mag-drive. Now go! Drive! Sungit talaga. Malakas na naman siguro ang regla. What did you say? Sabi ko po, haharurot na sa office ng inyong mami. Mamaya rin ihatid mo ako sa rest house namin sa Tagaytay. I need to be there before dark. Nako, malilintikan tayo sa traffic niyan, ma'am. Biyernes pa naman. I don't care. Binabayaran ka namin para sumunod at hindi para magreklamo. Sinasabi ko lang po, ma'am. Baka kasi mainis ka kapag hindi na tayo makausad. You talk too much. Pwede bang sumunod ka na lang? Gosh, ang arte. Ikaw nga tong maarte. Anong binubulong-bulong mo dyan? Wala po. Sabi ko, ang ganda nyo. I know that. Kaya lang ang arte masyado. Why are you laughing? What's so funny? Wala ma'am. May naalala lang ako. Can we just go now? Drive na, dali! Okay po ma'am. Ay, wait lang ma'am. What? Tumatawag po kasi yung nanay ko. Okay lang bang sagutin? Just make it quick. Thank you ma'am. Hello, Nay? Hello anak.
Naiwan mo yung baon mo rito sa mesa. Ay nako, sabi ko na eh. Kaya pala magaan yung bag ko. Nasa trabaho ka na ba? Pwede ko namang ihatid dyan sa'yo ngayon habang sabay-sabay pa yung mga jeep na dumadaan dito sa atin. Mapapagod lang kayo, Nay. Hayaan nyo na. Kakainin ko na lang mamaya pagka uwi. Paalis na rin kasi kami ni Ma'am Yasi. Eh paano ka niyan? Anong kakainin mo? Didiskarte na lang mamaya. Marami namang karinderya sa tabi-tabi. Are you done na? Can we go? Nay, aalis na po kami. Tatawagan ko na lang kayo mamaya ha. Sige, mag-iingat kayo ha. Umuwi ka ng maaga mamaya para makasabay ka sa amin ng tatay mo sa hapunan. Gagawa ako ng gelatin na panghimagas. I'm losing my cool here. Nay, mamaya na tayo mag-usap. Naiinitan na si Ma'am Yasi eh. Napahinaan ko ata tong aircon ng sasakyan. I love you, Nay. Bye. Love you too. Bye-bye. Ma'am, itodo ko po ba yung aircon? What? Why? Sabi niyo po kasi losing cool eh. Nauubos na po ba yung lamig ng aircon? Teka lang po. Gosh, that's not what I meant. You know what? Let's just go. Pasensya na po ulit. Nag-aalala lang yung nanay ko. Naiwan ko kasi yung lunchbox ko sa mesa namin. Lunchbox? What are you, 8? Ayoko nga rin sanang magbaon kaso mapilit tong si nanay eh. Lagi kaming pinagbabaon. Maski na si tatay nung siya pa yung nagdadrive sa inyo. Ang saya pa nga niya kapag nasimot namin yung laman ng lunchbox namin. So that's how your mom shows love? Through lunchboxes? That's kinda sweet. Alam niyo ma'am, dalasan yung pagngiti. Bagay sa inyo eh. Dalian mo na lang mag-drive. Pwede? Nabuhay na naman ang tigre. Anong sabi mo? Sabi ko po, ginisang tigre yung cravings ko ngayon. Ayon sa mga kwento ng kasambahay ni Yasi ay hindi raw siya totoong anak ng mga magulang niya. Inampon lamang daw siya dahil hindi magkaroon ng anak ang mga umampon sa kanya. Alam naman daw yon ni Yasi at bata pa lamang siya ay pinaliwanag na sa kanya ang sitwasyon nila. Mula raw noon ayon sa pinakamatandang kasambahay nila, nagbago na raw si Yasi. Madalas na raw itong nagkukulong sa kwarto at nagpapatugtog ng mga malalakas na music. Wala rin naman daw ginawang iba ang mga magulang niya para intindihin ang pagdaramdam niya. Busy raw kasi sa negosyo ang mga magulang niya kaya hindi na rin pinansin ang pagre-rebelde niya. Hanggang sa tuluyan na siyang napabayaan. Hanggang sa tuluyan nang nawala ang sweet at mabait na si Yasi. Lagi na lang siyang galit sa mundo na akala mo ay maraming umutang sa kanya at hindi pa binabayaran. Hanggang sa paglaki, bihira rin niyang nakakasama ang mga magulang niya. Ni kumain sa hapagkainan ay hindi nila magawa ng sabay. Lagi na lang mag-isang kumakain si Yasi sa bahay at kahit gaano pa kasarap ang ulam, hindi niya yon malasahan. Lagi nagtatanong kung kailan nga ba niya makakasalo ang mga magulang niya. Eto marahil ang dahilan kung bakit humaba ang pasensya ko kay Yasi. Kahit lagi niya akong sinusungitan at inaartehan. Hindi tulad ko ay lumaki siya sa tahanan na malawak nga pero kulang naman sa pagmamahalan. Kaya nung nalaman niyang pinagbabaon ako ng nanay ko ay nakaramdam siya ng kaunting kirot at nakita ko yon kahit ngumiti siya. Doon ako nakaramdam sa kanya ng awa. Hiling ko na lang sana na balang araw makasabay na rin niya ang mga magulang niya sa hapagkainan. O hindi ba? Tipikal na kwento sa teleserye ang buhay ni Yasi, Papa Dudut. Pauwi na rin ako, Nay. Hinihintay ko na lang lumabas ng mall si Ma'am Yasi. Happy 55th birthday po ulit. Dalian mo ha. Ikaw na lang ang hinihintay. Lumalamig na tong pansit bihon. Kumusta po yung lumpiang Shanghai? Ito na nga't gusto nang tumalon sa lalagyan. Naiinip na kagaya ko. Ubus na bang pasensya ng birthday girl namin? Happy birthday ulit, Nay. Mas marami pa yung sahog na baboy
amoy sa pansit bihon kaysa sa pasensya ko. Kaya umuwi ka na. Kanina pa sumisilip-silip yung mga kapitbahay. Gusto na makikain. Gusto lang manglait ng handa ang mga yan. Ay nako, sinabi mo Let's pa. go na. Nay, nandito na po si Ma'am Yasi. Magdadrive na po ako. Pagkatapos po nito, uuwi na ako agad dyan. Love you. Oh, mag-iingat kayo ha. Ipagtatabi ko kamo si Ma'am Yasi ng pansit bihon. Ipapabaon ko sa'yo bukas. Ipainit na lang kamo. Iabot mo sa kanya ha. Naku, mukhang hindi to kumakain ng pansit bihon, Nay. Pero susubukan kong ialok. Sige po, mamaya na lang po ulit. Love you, Nay. Love you too. Sinend ko sa'yo yung address ng bahay ng friend ko. I-GPS mo na lang. Doon tayo ngayon. Hindi ka pa ba uuwi niyan, Ma'am? Kala ko po after mall ihatid ko na kayo sa bahay nyo. Well, I changed my mind. Wala naman sina mommy at daddy sa house. I'll just stay at my friend's house for a few hours until my parents get home. Saka mo na ako ihatid pa uwi. Hihintayin ko po kayo ron, Ma'am? Of course. Is that a problem? Kasi, Ma'am, What? kailangan ko na kasing umuwi sa amin eh. I'm your boss and I'll tell you when to go home. Now drive. Birthday po kasi ng nanay ko ngayon. Oh. Kanina pa kasi niya binibida yung pansit bihon na niluto niya. Hindi nga po ako kumain kanina para maparami ang kain ko nun mamaya pag uwi. Sana pala yan muna yung sinabi mo, no? I feel bad tuloy. Hindi niyo rin naman po alam. Akala ko rin kasi ihahatid ko na kayo pa uwi after niyo mag-mall. Call your mom. Po? Tawagan mo mommy mo so I can talk to her. Po? Anong sasabihin niyo? Just call her. Now na. Hello, Buboy. Hello, Nay? Pauwi ka na ba, nak? Pinapasok ko na yung ibang kapitbahay natin. Abay, kanina pa nakatitig sa lumpia eh. Nay, kausapin daw po kayo ni Ma'am Yasi. Hello? Is this Buboy's mom? This is Yasi po. Ay, Ma'am Yasi! Magandang hapon po. Ay, ano po ba yun? Sabi ni Buboy, it's your birthday daw po. Opo, ma'am. Hinihintay ko na nga lang po siyang umuwi rito pagkahatid po sa inyo para makasabay na siyang kumanta ng happy birthday sa akin. Can I come? Ha? Inimbitahan ng sarili? I'm not talking to you. Gusto niyo po ba talagang pumunta, ma'am? Naku, maliit lang po kasi itong bahay namin eh. Masikip at saka mainit pa. Baka po hindi niyo makayanan. It's okay po. Gusto ko lang maki-birthday. So, can I come? Papadudot lihim akong napangiti nang nag-volunteer si Yasi na pumunta sa birthday ng nanay ko. Pagkatapos ng usapan nila ay inabot na sa akin ni Yasi ang cellphone ko pabalik. Sinabi niyang imbitado na raw siya sa birthday ng nanay ko. Akala ko nga dediretso muna kami sa bahay ng friend niya bago kami pumunta sa bahay. Pero sinabi niyang i-cancel na lang daw namin ang pagpunta sa friend ko. Mas mahalaga raw ang birthday ng nanay ko. Lihim akong kinilig doon at parang sa teleserye, yung tipong umaamo na yung tigring leading lady. Ganon ang feeling. Napangiti ako ng palihim pero nahuli rin niya ako. Tinanong niya kung bakit ako ngumingiti. Nagsinungaling ako, papadudot, at sinabing na-excite lamang ako makauwi ng bahay para makakain na ng pansit bihon. Tumango lamang siya at saka nilabas ang mga pinamili niyang gamit sa mall. Nang maipit kami sa traffic ay pinapili niya ako sa mga bag na binili niya kung alin daw yung sa tingin ko ay magugustuhan ng nanay ko. Regalo na lang daw niya. Tumanggi ako at sinabing hindi na kailangan. Pero mapilit siya at nahiya akong tanggihan yon, lalo't mahal ang mga bag na binili niya, papadudot. Hindi naman sanay si nanay na gumamit ng mamahaling bag. Sapat na nga sa kanya yung eco bag sa mga grocery. Yun lang naman ang kinokolekta niya kasama ng mga supot na galing sa palengke. Nang hindi ako makapili kaagad ay si Ma'am Yasi na ang nag-decide sa bag na ibibigay niya. Nalaman kong ang bag na balak niyang ibigay kay nanay ang siyang pinakamahal sa lahat ng nabili niya. Hay, nagkapuso na sa wakas ang tigring leading lady sa kwento ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Dinala ko nga si Yasi sa bahay namin, panayang sorry habang naglalakad kami sa iskinita, lalo't alam kong hindi siya sanay dumaan sa mga ganon. Panayang tinginan ng mga tambay sa kanto. Pati mga tindera sa sari-sari store ay napasilip nang dumaan kami ni Yasi. Akala nila ay may taping ng teleserye at si Yasi ang bida. Sumunod nga rin ang mga bata sa amin dahil akala talaga nila ay artista si Yasi. Sabi nga nila malaki raw ang pagkakahawig ni Yasi kay Jillian Ward. Naniwala naman ako at proud ako noon habang inaalalayan si Yasi papunta sa bahay namin. Wala naman ako naging problema sa kanya at akala ko nga ay mag-iinarte siya at matatakot na tumapak sa maruming daanan namin. Pero tahimik lamang niyang binabaybay ang daan patungo sa bahay namin. Ako pa nga tong panayang sorry sa bawat lubak na madadaanan niya. Sinabi niyang huwag ko siyang intindihin dahil ayos lamang siya. Nang makarating kami sa bahay ay napatitig muna si Yasi sa kabuuan ng labas ng bahay namin. Wala naman akong nakitang panguhusga sa kanya, Papa Dudut. Inaya ko na siyang pumasok na lalo't nakita ko nang sumilip si nanay mula sa bintana. Ang tamis ng ngiti ni nanay nang makita si Yasi. Samantalang guminit naman ang mga kapitbahay namin na naki-birthday. Nahiyang dumikit kay Yasi. Nahihiya sila na kahit laylayan ng bestida ni Yasi ay madikit sa kanilang hita. Ganon kaganda si Yasi. Mai-intimidate ka talaga sa itsura niya. Pero nung time na yon ay parang ka-level ko lamang siya. Nawala bigla ang arte at kasungitan niya. Nakipagbeso pa nga siya kay nanay, namula pa ang pisngi ni nanay, dala ng hiya sa ginawang pagbeso ni Yasi, Papa Dudut. Nako, pasensya na po sa pisngi ko, Ma'am Yasi. Nahawa na sa mantika ng lumpiang piniprito ko. That's okay po. Happy birthday! Salamat po. Pasensya na rin po sa masikip at maliit naming bahay. Sana hindi naman kayo nahirapan na makarating dito. Buboy anak, itutok mo nga rito kay Ma'am Yasi yung electric fan. Yung kalilinis ko lang ha, yung kulay blue. Ang daya ni nanay. Pag ako yung maalikabok na electric fan ang pinapagamit. Ay nako, kasi kanal ka. Aircon naman itong si Ma'am Yasi. Ay, maupo po kayo, Ma'am Yasi. Salamat po. Nasaan pala si tatay? Natulog saglit. Nananakit daw yung tuhod gawa ng rayuma. Ano, gisingin ko ba? Wag na po. Hayaan nyo na lang na magpahinga. Happy birthday po pala ulit. I'm sorry kung na-late kami. I didn't know it's your birthday kaya nagtagal ako sa mall eh. Ay okay lang po yun, Ma'am Yasi. Ang importante nandito kayo. Ito pala yung gift ko. Ito po oh. Ay! Shoulder bag! Naku! Mukhang mamahalin pa po ito ah. Naku, Ma'am Yasi, wag na lang po. Sapat na po kayo nakarating dito. Wag ka nang etyos dyan, Nay. Tanggapin mo na. Kumislap na yung mata mo eh. Nahuli ka na. Humanda ka sa akin mamaya, Buboy. Ma'am, sobra po itong binigay ninyo. Sigurado po ba kayo rito? It's okay po. I have too many bags na rin naman na at home. You can have that one. It's actually my favorite among the 5 bags I bought today. Ano raw? Maganda raw yung bag. Do you eat brown noodles with small pork and small vegetables, ma'am? Brown noodles? Yung pansit bihon. Nay, di na kailangan Englishin yun. Yeah, I would love some. Sa lumpia. Pinagpa-fry ako ni Yaya Miding ng lumpia pag birthday ko. Pambansang handa kasi sa birthday ang lumpia. Masarap itong ginawa ko. Ipagbabalot kita, Ma'am Yasi, para maiuwi mo. Hatian mo na lang ang Yaya Miding mo, ha? You can just call me Yasi. Ay, nakakahiya naman po. Boss kayo ng asawa at anak ko eh. It's okay. Tapos naman na work nila so I can just be Yasi to them. Ma'am Yasi. Just Yasi. Again, your job's done for today. Yasi, okay lang bang wag mo masyadong damihan yung English mo kay nanay? Baka magmayoma na yan sa kaka-English eh.
Mayoma? Joke lang po yun ng mga kanal na katulad ko. Aircon nga pala kayo. Hindi nyo magigets. Anyway, thank you sa pagpayag na pumunta ako dito sa house nyo. I like mga birthdays eh. It's my favorite. Normal na birthdayan lang po ito, ma'am. Siguro mas maganda tsaka mas masaya kapag may birthday sa inyo. It's not. Hindi po. I always spend my birthday alone. Well, sometimes with our helpers. Hindi nyo po nakakasama parents nyo? I don't even get to spend their birthdays with them. But I'm used to it. That's just how we are wired, I guess. Buboy, bakit may wire? Nay naman, panira ng moment. Hindi ko nga naintindihan eh. Ay, hayaan nyo Yasi. Kapag may birthday dito sa barangay namin, invited ka lagi. Really? Ay, joke lang yun. Pero gusto mo talaga maki-birthday dito sa amin? I would love to. Sabi ko nga, birthdays are my favorite. Nakita ko nga ang saya sa mga mata ni Yasi habang sinasabi ang huling linya niyang yon, Papa Dudut. Hindi man namin naiintindihan ang buo ang mga sinasabi niya dahil English. Pero sapat nang maintindihan namin sa kanyang mukha na totoong masaya siya. Yun marahil ang unang beses na nakita ko siyang ganon kasaya. Naglagay si nanay ng pansit bihon, lumpiang Shanghai, pritong manok at kaldereta sa paper plate. Nagulat nga si Yasi dahil pinagsama-sama ni nanay ang mga pagkain sa isang plato. Tapos inabutan din siya ni nanay ng pink na gelatin na maraming pasas sa ibabaw. Yun ang unang beses na nakatikim si Yasi noon. Natuwa siya. Nakatatlong gelatin siya ng gabing yon. Nakikanta rin siya sa videoke at tuwang-tuwa sa kanya ang mga kapitbahay namin. Maski ako ay natutuwa habang pinagmamasdan siyang nakikisama sa mga katulad namin. Ni sa hinagap ay hindi ko naisip na makakasama ko sa ganong pagkakataon si Yasi. Alas 9 na noon ng gabi nang magpahatid na si Yasi pauwi sa bahay nila. Maaga pa kasi ang flight niya. Nagpaalam na ito sa lahat ng mga tao sa bahay at saka niyakap ng mahigpit si nanay. Doon ko nakita na parang nangungulila talaga si Yasi sa pagmamahal ng isang ina o ng isang magulang. Pagkatapos noon ay inalalayan ko na siyang makalabas ng bahay. Papasok na sana kami ng kotse nang bigla niyang makita ang nagbebenta ng fishball at ibang street food. Agad niya akong hinila patungo doon. Gusto raw niyang matikman ang mga yon. Napangiti na naman ako. Tipikal na pangyayari yon sa isang teleserye kung saan ang mayamang leading lady ay kakain ng street food. At bilang leading man na galing naman sa hirap, ako ang guide niya sa magandang experience na yon. Maraming kinuha si Yasi at nang makontento na siya ay naupo kami sa gilid para ubusin yon, Papa Dudut. Doon na rin napakwento si Yasi tungkol sa buhay niya. What do you call this round orange thing? Kwek-kwek yan. Quick? Kwek? Itlog pugo yan. Tapos binalutan ng harina na may food coloring na orange. It looks good. Let's try it. It's super yummy. Hayaan mo. Sa susunod, bibilhan kita ng maraming ganyan. Thank you. But most of all, thank you for inviting me to your mom's birthday. Happy ako. Ikaw nga to nag-imbita sa sarili mo eh. Joke! Gusto ko lang kasing makatry maki-birthday sa mga katulad nyo. Katulad namin na mahirap? Gets? No ha? Katulad nyo na buo and loving ang family. Ay, sorry. Akala ko dahil sa mahirap kami. There's nothing wrong with being mahirap, no? Ha? Lahat kaya mali kapag mahirap ka. Walang perang pambili ng mga gusto. Mali. Laging pagod sa trabaho ng maliit ang pasahod. Mali. But you have what other rich people want. Ano? Yung maalikabok na electric fan? Kwek-kwek? Babad sa mantika na lumpia? Family. Lo, may family ka rin naman ah. But not as happy like yours. Maswerte ka, no? Be grateful. Hindi ba talaga masaya ang pamilya mo? Andito ba ako with you if I'm happy at home with my family?
Kasi parang masaya naman ang buhay nyo eh. Nakukuha mo lahat ng gusto mo. Except for my parents' attention. Totoo nga yung mga napapanood ko sa teleserye. Teleserye? Yung mga napapanood sa TV tuwing hapon at gabi. Yung mga bidang mayayaman na nagsasampalan. Yung lagi naghahanap ng pagmamahal at atensyon ng magulang. Mga ganon. I should star in one of those teleseries then. Ikaw ang leading lady ko at ako ang leading man. Now that's interesting. Kain na nga lang tayo. Ma'am Yasi. What did I say kanina? Ay, Yasi? Yeah? Thank you. Kasi pinakita mo kung sino ka. Why? What do you mean? Hindi lang talaga ako makapaniwala na mas makikilala pa kita ng ganito. Ang saya nyo kasama. Mabait at saka sabi sa inyo eh, mas gumaganda kayo kapag nakangiti. I'm sorry kung naaaway kita ha. It's just that I'm frustrated with my parents at ikaw yung andyan para sumalo. It's a misdirected anger. It won't happen again. Naiintindihan na kita kung bakit ka ganun sa akin dati. Pero hindi ko pa rin maintindihan karamihan ng English mo eh. Kaya sana tipirin mo naman kasi nahihilo na ako sa pag-intindi. I'm sorry. Okay, para sa'yo, I'll speak more Tagalog. I'll try. Para sa kwek. See? I can be kanal too. Ako kaya, kailan magiging aircon? Don't be an aircon. You're already perfect as a kanal. Did I use the joke right? Hindi ko rin alam. Hindi mo naman kasi tinipid yung English mo eh. Oops, I'll try harder na. Please have patience sa akin. Pasalamat ka, maganda ka. I heard that. Sige nga, anong sabi ko? You said I'm maganda. Totoo naman kasi. And thank you for that. You are pogi. Etyoserang aircon. Ubusin mo na yung kwek-kwek so I can hatid-hatid you home. Nagkatawanan pa kaming muli ni Yasi habang tinutuloy ang kwentuhan at pagkain ng street food. Yun na siguro papadudod ang pinakamasayang gabi para sa akin. Panay lang ang titig ko sa kanya habang nagkukwento siya. Hindi ko talaga maintindihan karamihan ng mga sinasabi niya pero naaaliw lamang akong makita kung gaano siya kaganda at kasaya ng gabing yon. Siya ang pinakamaganda sa paligid. Nagliliwanag ang kanyang ganda. Mas maliwanag pa kesa sa mga poste ng ilaw sa gilid. Nang maubos na namin ang street food ay naglakad na kaming muli para makapasok na sa sasakyan. Tinuloy pa rin namin ang kwentuhan at pinagdasal ko nga na sana ay maipit kami sa traffic para humaba pa ang oras na magkasama kaming dalawa. Habang napapaligiran kami ng iba't ibang ilaw sa paligid na sinasabayan pa ng liwanag mula sa mga bituin sa kalangitan, baduy na ba papadudot? Ganito kasi ata kapag nai-in love ka na. Ganito kasi yung mga napapanood kong eksena sa teleserye kapag nagkakamabutihan na ang leading lady at ang leading man. Natupad naman ang hiling ko at naipit kami sa traffic pero hindi yon inalintana ni Yasi. Masaya pa rin siya. Nagpakwento siya sa akin tungkol sa mga masasayang ala-ala ko sa mga magulang ko. Habang nagkakwento ako ay hindi ko mapigilang makaramdam ng awa sa kanya dahil magkahalong saya at inggit ang nakikita ko sa mga mata niya. Pero mabilis lang siyang magiging masaya kapag naaalala niya kung paano siya inalagaan ni nanay habang kumakain ng gelatin. Panay daw kasi ang paypay ni nanay sa kanya dahil natatakot si nanay na pagpawisan si Yasi. Napailing na lamang ako noon at sinabing ganon din si nanay sa akin noong bata pa lamang ako. Parang ginagawa niya akong barbecue na pinapaypayan ng walang tigil para maluto na. Doon ko na nga napatawa si Yasi papadudot. Muli na naman akong napatingin sa kanya at napakaganda talaga ng leading lady ko kapag totoong masaya siya. Sana'y palagi na lang ganon. Sana'y palagi na lang siyang masaya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naging close na kami ni Yasi at hindi na niya hinayaan na tawagin ko siyang ma'am.
Madalas na niya akong nakakasama kahit saan siya pumunta. Hindi na lang niya ako pinaghihintay sa sasakyan niya at minsan ay nagro-road trip na lamang kami, Papa Dudut. Parang hindi na nga trabaho ang inaatupag ko kapag kasama ko siya. Para na lamang kaming magjowa na nagbabakasyon. Nakakakilig. Mas lalo pa ngang naging mabait si Yasi sa akin, Papa Dudut, at umuupo na rin siya sa tabi ko kapag nasa biyahe kami. Kaya parang hindi ko na ramdam na isa akong driver lang. Marami na rin siyang nakuwento sa akin. Lalo na yung mga masasakit at malulungkot na experience niya sa magulang niya. Naawa talaga ako. Kaya naman ang ginawa ko kapag hindi siya busy ay dinadala ko siya sa bahay namin para makasama niya ang mga magulang ko. Gusto kong ma-experience niya kung paano alagaan at bigyan ng atensyon ng mga mapagmahal na magulang. Kapag nasa bahay nga si Yasi, halos ayaw na niyang umuwi sa bahay nila. Masaya siyang nakatabi kay nanay habang nanonood ng mga teleserye. Ako naman ay nagdadala ng merienda na galing sa tindahan para mapagsaluhan namin habang nanonood. Tuwang-tuwa na noon si Yasi, lalo na kapag may dala pa akong kwek-kwek na naging paborito na niya. Pinakamasaya naman siya kapag nakakasalo namin siya sa hapunan. Kahit ano pa ang ulam namin, napaparami ang kain niya, lalo't napapasarap din ang kwentuhan habang nasa hapagkainan. Simple lang pala talaga ang gusto ni Yasi, ang may pamilyang makasalo sa pagkain. Isang pamilyang makakasama niya sa anumang okasyon, kasi yon ang wala sa kanya, Papa Dudut. What will happen kaya sa teleserye na winawatch namin ng nanay mo, no? Will the leading lady and leading man end up together? Happily ever after kaya? Huling 2 linggo na pala yun, no? Ang bilis. Parang kailan lang tinatarayan ng leading lady yung leading man niya. Parang kailan lang magkababata lang sila na nagra-run sila sa farm. Tapos nagagalit yung nanay ng leading lady kapag nakikipaglaro siya sa leading man kasi mahirap lang si leading man. But that didn't stop them. They make laban for their relationship. Ginalit tuloy nila yung matapobreng nanay ng leading lady. Ayun, pinatapon sa Amerika yung leading lady. The evil mother even offered a huge sum of money to the leading man, no? Para tigil-tigil na niya si leading lady. Hindi tigil-tigil. Tigilan yung tamang salita para riyan. Oh, I'm sorry. You know naman may dila. Not sanay pa rin sa Tagalog but I've improved a lot, no? Diba? Ang laking improvement. Naiintindihan ka na nga ni nanay . Tapos si tatay hindi na nagtutulog-tulugan para lang maiwasang sagutin yung mga tanong mo na puro English. Nakaka-proud ka. I'm really happy kasi my Tagalog is getting better. Thank you ha. Nako, wala yun. Ikaw pa ba? Ako pa ba? Nginig-nginig pa? Nanginginig pa. Alright. Yasi? Yeah? May gusto sana akong sabihin sa'yo . What is it? Nahihiya ako . Oh, don't be. Ako lang to. Kasi Oh, wait. Bakit? Tumatawag na ba ang mami mo? No, but my boyfriend is. May boyfriend ka pala? Hindi ko alam. Yeah, but most of the time I feel like I don't have a boyfriend at all. He's just like my parents. Di ako binibigyan ng time and attention. Yun lang. Unlike you. Ha? Lagi mo akong binibigyan ng attention and you always put up with me. You're better than my boyfriend. You're better than my parents. English? Anong ibig mong sabihin? All I wanna say is... Buboy? No, I can't. I'm sorry, I just can't. Anong you can't? Pwede yan. Ano yun? Sabihin mo sa akin. Kahit English pa yan, iintindihin ko. I'm falling for you. But it's wrong. We can't be together because... Langit ka at lupa ako. Kanal ka. Aircon ako. Iwan mo na siya. Ako na lang ang mahalin mo. Tayo naman kasi ang bagay . Promise, hindi kita gaganunin. It's not that easy. Pero ano? Our parents already arranged our marriage. Ikakasal na kami next year. Pero hindi siya ang para sa'yo.
But his family is good for our business. Paano na tayo? Tumakas na lang kaya tayo? They can find us. Wala tayong matatakbuhan. We just have to accept that it's too painful, I can't even say it. Na hanggang ganito na lang tayo. Magmamahala na lang sa malayo. If only kanal din ako. O kaya ako naman yung aircon. So paano na tayo? Is this our last night together? Baka naman pwedeng huling 2 linggo na lang. Extended? Due to public demand. I love how you make me laugh. I love you. I love you too, Buboy. You just don't know how much you mean to me. Buboy! You're the Anak! best part of my day, Buboy! Buboy. Yasi. Anak, gising! Yasi. Gising! Yasi! Asan si Yasi? Ano nangyayari? Pinadala na ba siya sa Amerika? Ay, nananaginip ka na naman. Paano yan tawag mo dun sa boss mo? Panaginip lang? Ay, oo. Bumangon ka na riyan at malilate ka na sa trabaho mo. Huwag mong kalilimutan ng lunchbox mo sa mesa, ha? Baka maiwan mo na naman. Gigisingin ko lang ang tatay mo para makasabay na sa atin na mag-almusal. Bumangon ka na riyan, ha? Napakamot na lamang ako sa ulo, Papa Dudut. Isang panaginip lang pala ang lahat. Napailing na lamang ako dahil nabitin ako sa eksena. Magsasabi na sana ng I love you si Yasi sa akin pero natabla pa ng panggigising ni nanay. Abangan ko na lang tuloy sa susunod na panaginip. Pero kung hindi man ako dalawing muli ni Yasi sa panaginip, pwede ko namang ulitin na lamang ang madalas kong ginagawa. Ang magpantasya ng malateleseryeng love story para sa aming dalawa. Madalas ko yung ginagawa sa tuwing hinihintay ko si Yasi na matapos sa pagsha-shopping niya sa mall o kaya ay sa pakikipag-maritesan sa mga kaibigan niya. Iyon ang pangpatay ko ng oras. Ang magpantasya ng mga pag-asa na may pag-asa kaming dalawa kahit kanal ako at aircon siya. Sa ganong paraan ay parang naitatawid ko sa posible ang hindi pwedeng mangyari. Kahit sa pantasya at panaginip lang maging kaming dalawa, kahit sa pantasya at panaginip lang ay makita niya rin ako hindi bilang isang driver kundi bilang isang leading man sa totoong buhay. Nag-ayos na ako noon at sinabayan na sa pag-almusal ang mga magulang ko. Sinumbong pa ako ni nanay sa tatay ko tungkol sa panaginip ko kay Yasi. Kinantsawan lang ako ni tatay pero malaman ang payo niya sa akin. Sinabi niyang dapat alam ko kung saan ako lulugar para hindi ako masaktan. Sabi ko, panaginip at pantasya lang naman yon. Pero umiling si tatay at sinabing pwede raw doon magsimulang masaktan ang puso ko. Hindi na ako umimik noon at saka tinapos na ang almusal ko at nagpaalam na sa mga magulang ko. Excited na akong masilayang muli ang kagandahan ng boss kong si Yasi. Nai-imagine ko na naman kung gaano siya kaganda sa mga makukulay at maiiksi niyang damit na tineternohan niya ng mataas na takong at make-up. Kahit lagi niya akong tinatarayan at inaartihan, para sa akin ay siya pa rin ang leading lady na gusto kong ipaglaban. Hello, Buboy! Naiwan mo na naman ang baon mo rito sa mesa. Naku, sorry Nay. Nagmamadali na kasi ako eh. Baka maipit ako sa traffic. Baka nagmamadali ka kasi gusto mo na kagad makita ang leading lady mo na si Ma'am Yasi. Uy, hindi ah. Professional lang ako. Ayoko nalilate sa trabaho. Mama mo! Wow, si nanay pang Gen Z ng humor. Ewan ko ba? Nahawa na ako rin sa pinapanood kong mga Gen Z sa teleserye. Oy siya, sige na. Magtrabaho ka na riyan. Ilagay niyo na lang po sa ref yung lunchbox ko. Kakainin ko agad pagka uwi ko. Anong oras ka kaya makakauwi niyan? Hindi ko pa po alam eh. Baka magpahatid pa si Ma'am Yasi sa sa bahay ng boyfriend niya. Oy, selos ka no? Kaya gustong gusto kong iniiwan yung lunchbox ko eh. Ang lakas mo kasing mang-asar, Nay.
Alam mo namang sa ganitong paraan lang ako naglalambing sa'yo bukod sa mga pabaon ko eh. Okay siya, sige na. Hihintayin ka namin ng tatay mo mamaya ha. Sana makasabay ka sa amin na maghapunan. Iginawa kita ng pink gelatin na maraming pasa sa ibabaw. Lantakan natin habang nanonood ng teleserye ha. Ayan, sige. Hindi ko papalagpasin yan. Nay, andito na po si Ma'am Yasi. Aalis na po kami. Tawag na lang ako mamaya. Love you. Love you too. Bye. Who was that? Nanay ko po, ma'am. Nakalimutan ko kasi yung lunchbox ko sa bahay. Okay. Did you get my message? Sorry po. Hindi ko agad na-check. Oh my gosh, what did I say ba? Always check your messages. Ay nako, kakainis. Sorry po, Ma'am Yasi. I-check ko na po ngayon. Sorry po ulit. Napatawag kasi bigla si nanay eh. Whatever. Nakita ko na po yung minessage nyo na address. Dito na po ba tayo pupunta? Yeah, and make it quick. My boyfriend's already there na. Mansa rin nyo pala ngayon, Ma'am Yasi. How did you know that? Fina-follow ko po kayo sa IG. Ako po yung laging taga-heart ng posts nyo. Oh, okay. What's that smell? Po? Itong kwek-kwek po atang naaamoy nyo. Napabili kasi ako kanina. Cravings ba? Gusto nyo po? Why is it so orange? Food coloring lang po yan. Safe naman kainin. Para siguro nakakatakam tingnan. Is that really edible? Ball? Mukha lang po siyang ball na maliit dahil sa pagkakabilog ng arena sa itlog pugo. Masarap po ito. It looks weird, but weird is good. Can I try it? Ay, hindi po kayo magsisisi, Ma'am Yasi. Ito po. Masarap din ang sausawan yan. Manamis-namis. Wait lang. I'll take a photo of it muna. So this is quick, right? Kwek-kwek po, Ma'am Yasi. Kwek-kwek. Kwek. Okay, got it. I'll try it na ha. Wow! Not bad ha. It's actually tasty. Sabi sa inyo, Ma'am Yasi eh. I'll just pay you na lang for this ha. Akin na to. Libre ko na yan, ma'am. Hayaan nyo next time. Dadalhan ko pa kayo ulit. Make it marami ha. Kasi ipapatikim ko rin sa boyfriend ko. I'm sure he'll love this. Thank you. Let's go na. Pinagmamasdan ko si Yasi sa rearview mirror habang masayang nilalantakan ng kwek-kwek na binili ko. Kahit papaano ay may natupad sa pantasya ko ang mapakain ng leading lady ko ng kwek-kwek. Kahit yun lang masaya na ako. Alam ko naman na sa realidad ay hindi na yon madaragdagan pa dahil meron na siyang ibang mahal at nagmamahal sa kanya. Tinigil ko na muna ang pagpapantasya at nag-focus na lamang sa present time kung saan ay masaya siya habang ka-video call ang boyfriend niya at binibida ang kwek-kwek na bigay ko sa kanya. Binanggit niya sa kanyang boyfriend na ako ang nagbigay. Masaya na ako doon. Kahit papaano napasali na ako sa mundo niya kahit isang eksena lang. Kahit extra lang ako sa buhay niyang maala-teleserye ang datingan. Sa pantasya ko kasi siya ang leading lady ko at ako ang leading man. Pero sa realidad siya ang leading lady at ako naman ang driver niyang sunod-sunuran. At OTW na siya sa totoong leading man niya. Kung gaya lang sana ng teleseryeng Love Life ko ay baka sa dulo ay happy ending din ang ma-experience ko. Sa dulo ay mukha pa rin namang teleseryeng Love Life ko. Yun nga lang, hindi ako ang ka-happy ending ng leading lady na pangarap ko. Pero hindi roon nagtatapos ang kwento ko dahil may book 2 ng Love Life ko papadudot. Makikilala ko na rin ang totoong leading lady ko, ang babaeng tinakda ng direktor na magpapasaya sa akin hindi lang sa pantasya kundi pati na rin sa totoong buhay. Hihintayin ko lang yon. Mangyayari din yon. Maraming salamat nga pala sa pakikinig sa aking kwento. Sana'y mapakinggan namin ito ng nanay ko sa Spotify dahil ito ang paborito naming libangan tuwing umuuwi ako ng bahay. Muli ay maraming salamat po sa inyo. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Buboy.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ikaw ba kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon? Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS. In Mega Manila, 97.1. Forever!